Palihim na nagsilang si Caroline de la Vega ng mga quintuplets. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang mga anak nang hindi sinasabi kay Jeremy ang totoo. Ayaw na niyang bumalik sa buhay nito, ngunit nagbago ito matapos mangyari ang aksidente. May asawa na si Jeremy at iyon ang dahilan kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Caroline ang totoo. Isa siyang mistress, isang kahihiyan sa pamilya ni Jeremy. Itinulak niya si Jeremy, at tumakas kasama ang kanilang mga hindi pa isinisilang na anak sa kanyang sinapupunan. Makalipas ang 7 taon, natagpuan ng ina ni Jeremy si Caroline de la Vega, at humingi ng pabor na maghahatid sa kanya, upang bumalik sa buhay ni Jeremy. Gusto niyang tumanggi, pero hindi niya kayang tanggihan ang babaeng tumulong at nagpalaki sa kanya, noong siya ay nasa kolehiyo pa. Pumayag siyang alagaan si Jeremy at maging business secretary nito pansamantala. Paano kung malaman ni Jeremy ang totoo? Magtatagumpay pa kaya siya sa pagtatago ng mga anak ni Jeremy? O kukunin na lang ni Jeremy ang mga anak nila, at itago sa kanya? Atin pong tunghayan ang kwentong pag-ibig nina Caroline de la Vega at Jeremy. Mama, are we gonna stay in the room again? My 6-year-old son Jaden asked me. Halos lahat ng anak ko ay English kung magsalita. Jaden, come here. Mama will have a visitor, Johnson said to his brother. Ngumiti ako sa kanila. Please, you know that it's dangerous to go outside, right? The 4 of them nodded. Jaden, Johnson, come here. Stop asking Mama, Jaron said annoyed. Napangiti ako. Among of his brothers, siya talaga iyong masungit. Bigong lumapit ang dalawa sa kapatid nila while Jeymson just smirked at them. Boys, napailing ako. Kuya, can you help me in this one? Then here's the princess of our little household, holding her doll that was given by her tita Ninang. The boys stood up para tulungan ang bunso naming si Jasmine. I cannot remember how I made them out of my tummy. Sobrang dami nila to the point na kailangan akong SCS. I thought I won't survive but thanks God, all of us were alive. Giving birth to quintuplets was not a joke. I thought it just happened in the movie but no. It's true, it happened to me. My case is rare. I gave birth to 4 boys and 1 girl. I didn't know that my boss would left me an offspring na kasing dami gaya nito. A car that speaks millions stopped in front of my house. A sophisticated lady went out from the car and looked at my apartment. I put my finger in my lips ta, siya, them. They all nodded. I went out from the room and closed the door. Kinakabahan akong bumaba because after 7 years, magkikita kaming muli ni Attorney Mildred. Hiha, it's been so long since the last time I saw you, she said and kissed me on the cheeks. Good morning, Attorney. How are you? Ayos lang naman po. Maupo po muna kayo, ang sabi ko at iminustwera ang couch sa harapan. Naupo kami at napatingin ako sa mga bodyguards na dala niya. Do you live here alone? Ang sabi niya sa akin. Tumungo ako, partly a lie. I don't want her to know that I have children with me. Mga apo niya to be exact. I see. So you know why I am here, right? I nodded. My son having a hard time after the accident with his wife. But his ungrateful wife left him since Jeremy cannot stand for the time being. Napasinghap ako. What happened to him? Ayos ba siya? My mind fire a lot of questions but my face remains stoic. Do you want to take my offer, Hiha? Pwede bang ikaw muna ang mag-alaga kay Jeremy until the rehabilitation is done? Kamusta po ang paa niya? Hindi na ba siya makakatayo? He still can. He needs a rehab for that. The doctors are helping him and so far, he's doing well. My answer is no. Hindi ako papayag kahit gaano pa kalaki ang offer ni attorney sa akin. She didn't know what happened between me and her son. At oras na malaman niya, magagalit siya sa akin. Attorney helped me to finish my studies. Utang ko ang buhay ko sa kanya. Without her help, hindi ko sigurado kung makakapagtapos ba ako. I became his son's mistress at malaking kahihiyan yun sa pamilya nila. But attorney won't take no from me. I knew her very well. Bakit po hindi na lang kayo kumuha ng private nurse?
Gusto ko ikaw hiha. You can nurse him while guiding him sa business niya. Wala na akong mapagkakatiwala ang iba maliban sa'yo. Napabuntong hininga ako, at pikit matang tumungo. The money she offered isn't bad at all. Kaya noon buhayin ang 5 anak ko at paralin sa isang kilalang eskwelahan. I saw her smile. Thank you Caroline. Hindi mo talaga ako binaygo kahit kailan. Kung pumayag ka lang sana noon na ampunan ka, naging anak na sana kita, ang sabi niya. Ngumiti lang ako but did not bother to say anything. I wanted to be her daughter, but RJ doesn't want it. RJ hates me so much but I am so crazy in love with him to the point that I let him use my body whenever he wanted. I let him make me a mistress. It was my choice back then. That's how desperate I am. But not anymore. He's not my world now, I hope so. See you tomorrow hiha, attorney said before leaving. Nang makaalis na ang sasakyan ni attorney, saka naman ang tinig ng 5 bata ang narinig ko habang pababa ng hagdanan. Mama who was it? Tanong ni Jeymson. Was she your boss? Jayron concluded. Tumungo ako. I thought she is our grandma, Mama. Jasmine said innocently while peeking outside the house. My heart beat so fast because of what my girl said. Flashback. Come and take a look of my house, Caroline. From now on, ito na ang bahay mo ah. Nakangiiting tugon sa akin ni Attorney Mildred habang nililibot ako sa bahay nila. Ano po, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito, ang sabi ko. Don't mention it. Your mom and I are very close friends dati. By the way, I'm so sorry for your loss, mahinahong sabi niya. Kamamatay lang ni mama noong nakaraang linggo at wala akong malilipatan dahil wala naman akong ibang kaanak maliban sa kanya. Ayos lang po, ang sabi ko. Halika, baka gutom ka na. Ang sabi niya sa akin at hinila ako papasok sa kusina nila. Naabutan ko doon ng isang lalaki na matanda lang yata sa akin ng 2 taon. 21 na ako at huling year na lang makakagraduate na sa business ad kaya alam kong hindi ako magtatagal sa bahay na ito. Nagkatinginan kami nung lalaki na sa tingin ko'y anak ni attorney. Andito ka pala Jeremy, ang sabi ni attorney. Jeremy ba ang pangalan niya? Nagkatinginan kami sa mata. Bahagya akong nagulat at nailang sa paraan ng pagtitig niya sa akin. How's your work? Ang tanong ni attorney. Dad is so stiff. He wanted me to take over his company. Mabuti na lang wala silang anak ng kabit niya at nag-iisang tagapagmana ka pa rin. Anyway, this is Caroline de la Vega. From now on dito na siya titira. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at alam ko at ramdam ko ang pagkailang sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Halika Caroline, sabayan natin si Jeremy sa pagkain. Yes. He's my only son, Carlos Jeremiah Anderson. Magalang akong yumuko sa harapan niya at umupo sa tabi ni attorney. Halos hindi ako makatingin kay Jeremy dahil ramdam ko ang pagkadigusto niya sa presensya ko. Matapos naming kumain hindi ko alam kung nakakain nga ba ako, ay hinatid ako ng katulong sa matutuluyan ko. Sandali akong tulala sa kwarto habang hindi na alam ang gagawin. Iniisip ko kung aalis ko, saan ako titira. Kung kukuha ako ng boarding house, wala naman akong pera. Napabuntong hininga na lang ako, humiga ako sa kama at naidlap ng konti. Pagkagising ko, lumabas ako para sa uminom ng tubig. Malalim na ang gabi at madilim na ang buong bahay. Lidlip lang dapat ako pero mukhang tuluyan akong nakatulog ng hindi ko sinasadya. Pagpasok ko sa kusina, nadatnan ko si Jeremy sa upuan habang may sigarilyo sa kamay at may alak sa harapan. Napalunok ako at agad tumalikod. Upo, mahinahon ang pagkakasabi niya pero para na akong hihimatayin sa kaba. Dahan-dahan akong umupo sa harapan niya. Alanganin akong ngumiti ngunit siya ay seryoso lang ang tingin sa akin na para bang hindi niya nagugustuhan ang presensya ko. Where the hell are you from? Sa Salay po, doon ako sa Salay nakatira. Ang layo, aniya habang nakangisi. Nagbaba ako ng paningin. How long have you known my mother? Nitong nakaraang buwan lang po kuya, kinakabahan kong sabi. Why are you calling me kuya? Hindi kita kapatid, sabi niya at binugahan ako ng usok mula sa sigarilyo. Nakamuko ang ilong ko at pinigilang huwag huminga para hindi ko malanghap ang usok.
Caroline de la Vega is really your name. Tumungo ako. How old are you? 21. Tumungo siya. Nakita kong pinatay niya ang sigarilyo niya at uminom naman siya ng alak. Nang tumingin siya sa akin, biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog nito. Hindi ko alam anong nangyayari sa akin. I hate you, ang sabi niya. Napalunok ako. Bakit naman? Umalis ka na, malamig na sabi niya. Tumungo ako at tumalikod saka nagmamadaling umalis. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero mas hindi ko siya maintindihan bakit ayaw niya sa akin. Kinabukasan, naligo muna ako bago ako bumaba. Nakita ko agad si attorney dala ang suitcase niya. Good morning Caroline, dito ka lang muna ah. Mamaya pa ako ng gabi makakauwi. Don't worry, your Kuya Jeremy will stay here. Aniya at ngumiti sa akin. Tumungo ako sa sinabi niya at hinatid siya sa labas papasok ng sasakyan niya. Ngayon na kami lang ni Jeremy ang naiwan, bigla na naman akong kinabahan. Pagpasok ko ng bahay, nagulat ako nang makita si Jeremy na nasa sofa. Nakaupo habang ang katulong na kaedad niya ay nakapatong sa kondom niya at naghahalikan ang dalawa. Napasinghap ako kaya napatingin sila sa akin. Napatalikod ako bigla sa nakita. Nakaalis na ba si Mama? Ang tanong niya. Opo, kinakabahan kong sabi. Such indecent. Para akong nakakita ng multo sa nasaksihan kanina. I've seen that in movie pero hindi ko inaasahan na pati katulong pinapetos niya, it's a different story. Totally different. Sa kwarto lang po ako, aalis na sana ako nang bigla siyang nagsalita. Let's eat, Anya. Napalunok ako at agad nagprotesta ang kalooban ko. Hindi yata ako makakakain habang iniisip ang nangyaring halikan nilang dalawa kanina. Pero nakakatakot ang boses ni Jeremy, sumunod ako sa kanya sa kusina. Para akong isang hostage sa harapan niya. Kinabahan talaga ako, hindi ko siya matingnan sa mata. May boyfriend ka, bigla akong napatuwid ng upo sa biglaang sinabi niya. Umiling ako. Wala po, so hindi ka pa nahalikan. Ang tanong niya, bakit? Required ba na dapat mahalikan na? Hindi ako sumagot pero alam kong sa itsura ko ay alam na niya ang sagot sa tanong niya. Anyway, si Mama, busy yun mamaya. Bukas pa yun uuwi, Anya. Po, kinakabahan kong sabi. Yes, bukas pa siya uuwi at uuwi lahat ng mga katulong dito dahil rest day nila lahat bukas at sa linggo that means, sinadya niyang putulin ang sasabihin niya. Kinilabutan ako sa titig at boses niya. Ayaw kong marinig ang susunod pang sasabihin niya. Nakita kong sumili nakakakaloko niyang ngiti bago siya tumayo at iniwan akong tulala at kinakabahan. Napatingin ako sa plato niyang halos hindi niya nagalaw. Binilisan ko na lang ang pagkain dahil plano kong magkulong sa kwarto ko buong araw at buong magdamag. Kinagabihan, totoo nga ang sinabi niya dahil tumawag si attorney sa akin na hindi makakauwi dahil a friend asked her out. At iyong mga katulong naman ay umuwi na kanina pa alas 5. Alas 7 na ng gabi. Banilinan kasi ako ng katulong na matanda na hintayin ko raw si Jeremy sa pag-uwi dahil walang magbubukas ng gate sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Ngayon, hindi sa palabas sa TV ang atensyon ko. Tumingin ako sa bintana at nakita ang malakas na kulog at kidlat. Wala pa rin si Jeremy. Pinatay ko na ang TV at tahimik na hinihintay ang anak ni attorney na hindi ko alam saan nagtungo. Maya-maya pa, bumisina ng malakas ang sasakyan at nagmamadali akong lumabas para buksan ang gate. Gumilid ako at pumasok ang sasakyan ni Jeremy. Nang makapasok na, dali-dali kong nilock ang gate at plano kong pumasok ulit sa kwarto. Lalagpasan ko na sana ang sasakyan ni Jeremy nang bigla itong bumukas at tinawag ako. Hoy! Kumunat ang noo ko sa hoy niya. I'm sure pinakilala ako ng mama niya sa kanya. I'm drunk. Help me get inside the house, aniya habang nakasandal sa sasakyan niya. Nakita ko ang mapupungay niyang mata at mula sa kinatatayuan ko ay amoy na amoy ko ang alak. Bumalik ako sa tabi niya at kinuha ang kamay niya para iakbay sa akin. Smells so nice, nanayo lahat ng balahibo ko nang marinig ang sinabi niya. Hindi naman niya nilapit ang ilong niya sa akin pero nailang pa rin ako sa komento niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang anytime, hihimatayin ako. Damn, my head hurts. Reklamo niya nang bumagsak kami sa couch. Aalis sana ako para kumuha ng tubig nang hawakan niya ang kamay ko.
Where are you going? Tanong niya. To get a glass of water po, ang sabi ko. Tumango siya at kumislap ang mata. You wanna take care of me? Nakangising sambit niya. Damn, why my heart is like this? Nakakabaliw. I should take this note. Huwag lumapit sa kanya. Hindi ako lumabas buong magdamag matapos kong bigyan ng tubig si Jeremy. Nakatulog siya sa couch matapos ko siyang balikan. Naging matiwasay naman ang buhay ko sa loob ng 1 linggo. Nag-aaral ako sa isa sa prestigious school dito sa Cagayan de Oro sa harapan ng Lifestyle District. Matapos ng klase, dumiretso ako sa katabing mall na walking distance lang sa pinapasukan ko. Hindi ako makapili ano ang bibilhin kong inumin. Binigyan naman ako ni attorney ng pera, baon ko at malaking halaga ito. Hindi naman niya problema ang pagpapaaral sa akin dahil bayad na ako sa tuition dahil scholar ako ng eskwelahan. Kaya medyo busy ako at kailangan kong sumasali sa events bilang bayad sa pagpapaaral sa akin. Papunta ako ng 4th floor para makakain na lang kahit ng beef siopaw pero sa railing sa itaas, nakita kong nakadungaw sa akin si Jeremy. Sa tabi niya naroon ang isang magandang babae na nagsasalita sa tabi niya. Panaytango lang siya habang nakatitig sa akin. Kinakabahan ako kaya binaling ko na lang sa harapan ang paningin ko. Nakasakay ako sa escalator at parang gusto ko na lang bumaba kahit napaakyat ako. Tumingin ako sa likuran at marami nang nakasunod sa akin plus naroon pa si Nathan, ang crush ko kasama ng mga barkada niya. Nakasuot sila ng pang-marine na uniform. Nagbalik tingin ako sa harapan at baka madisgrasya pa ako. Hindi ko alam kung bababa ako ulit pero magmumukha lang akong tanga sa harapan ni Jeremy, kaya taas noo akong pumunta ng food court at nagkunwaring hindi siya kilala. Maingay sila Nathan sa likuran. They were all talking about this girl na famous sa nursing department. Boys! Pumunta na ako ng counter at umorder ng siopaw at Coca-Cola. Matapos kong magbayad, umupo ako sa bakanting mesa. I don't like to share tables to anyone pero dahil medyo maraming tao, I'm pretty sure may tatabi sa akin mamaya. I was about to eat my siopaw nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Napatigil ako nang matunugan ang boses ni Nathan. Are you alone? He asked showing me his complete set of teeth na para bang model ng toothpaste. Gusto kong pumikit when I smelled his scent. Good in nose. I like it. Hey sister, hindi ako nakasagot when Jeremy voice echoed between me and Nathan. Sabay kaming napatingin sa kanya nang bigla niya akong inakbayan at umupo sa tabi ko. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. What is he doing? I'm sorry. I didn't know may kasama ka pala, sabi ni Nathan at napapahiyang umalis kasama ng mga kaibigan niya. Nang mawala sila sa harapan ko, bumaling ako kay Jeremy. His death glare thrown to me. I gulped. What did I do wrong? You should focus on your study. Ayaw kong winuwaldas mo ang pera ni mama sa walang kabuluhang bagay. Aniya at napatingin sa labi ko. Or I just assume things. Dahan-dahan akong tumango. Hindi naman siguro masama bumili ng pagkain galing sa pera na bigay ng mama niya. Good, he coldly said at kinuha ang siopaw ko sa kakinagatan ito. Ubusin mo yan, sayang ang pera, aniya at umalis dala ang suitcase niya. Napatingin ako sa siopaw na kinagatan niya. For some reason, nablangko ang utak ko at parang nababaliw na yata ako. Ewan, hindi ko na alam. Pag-uwi ko ng bahay, naabutan ko ang sasakyan ni Jeremy sa labas. May kahalikan na naman siyang iba. Kumunat ang noo ko. Ilan ba ang babae niya? Is he like this? A playboy. Hindi ko sila pinansin at nagtuloy-tuloy ako sa pagpasok ng bahay. Hello Hiha, how's school? Nagulat ako nang makita si attorney na nasa couch at nagre-review. May bago siguro siyang kaso na hawak niya ngayon. Hello po attorney. Ayos lang naman po, ang sabi ko. Hindi ba sa second sem ay OJT nyo na? May plano ka na bang applyin? Umiling ako, wala pa po. Magpapasa pa lang po ng resume siguro before the first semester ends. Nako huwag na hiha, your kuya Jeremy can help you. He's the acting CEO of his father's business. Pwede kanyang ipapasok sa kumpanya niya. Agad na nag-react ang utak ko lalo na nung maalala na may kahalikan siya sa labas. Hindi ko yata kaya makita ang araw-araw na ganoon. That's so displeasing in the eyes.
But who am I to say no? Nakakahiya naman kay attorney. Siya na nga ang nag-offer, tatanggi pa ako. Thank you po attorney, ang sabi ko na lang at nagpaalam na papasok na sa kwarto ko. Long day, fearing one. Nang dinner na, pinatawag ako ni attorney Mildred para sabay-sabay na kumain. Of course, Jeremy is there smirking at me kaya heto at naiilang na naman ako. Tahimik lang akong kumakain while Jeremy was being scolded by his mother. Ayan, nahuli kasing may ibang babae na kinakanti sa kahit saan. I wonder if he has AIDS. I mean, hindi na ako magtataka kung araw-araw siyang iba ang kinakama niya. Hindi ako naniniwalang hanggang kiss lang. It's more than that. Ginawa ko lang ang PT ko at alas 10 na ako natapos. Dahil nauhaw ako, bumaba ako para uminom ng tubig. I'm just praying that Jeremy isn't there dahil baka mahimatay ako. Naghihisterical talaga ako kung nakikita ko siya. Naalala ko pa ang siopaw kanina. I eat that but I left the part kung saan may kagat niya. Baka mamaya may virus yun. Papaliko na ako sa kusina pero tumigil ako sandali. Sumilip muna ako sa loob at nang makita na wala siya ay nakahinga ako ng maluwag. You looked relieved. Napasigaw ako sa bulong ni Jeremy sa tenga ko. Nanlalaki ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Nilagay niya ang kamay niya sa bibig ko to shut me up. What are you picking at? Nothing. Tinaasan niya ako ng kilay at sa kanya ibinaba ang kamay niyang nakatabon sa bibig ko. Aniya na hindi naniniwala sa nothing ko. Are you looking for me? Nakita ko ang kakaibang kislap sa mata niya. Agad akong kinabahan at parang nanuyot ang lalamunan ko habang nakatingin sa mga labi niyang kagat na niya ngayon. I want to escape but his grips pushed me to stay. Tell me, hinahanap mo ba ako Gusto ko nang umalis cause I know, anytime by now, manganginig na ako sa kaba dahil sa kanya. I don't know what Jeremy done to me. Kailangan ko na yatang magpatawas dahil baka ginamitan niya ako ng kung ano. How can he do this to me? Did I make you uncomfortable? Aniya at binitawan ako. Sumandal siya sa dingding at pinag-cross ang kamay sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ako ng mabuti. Gusto kong labanan ang titig niya but I got intimidated. I cursed myself. This is so unfair. Umiling siya at tumalikod para umalis. At swear to God, doon lang ako nakahinga ng maluwag nang mawala siya sa paningin ko. His presence can take my breath easily. What the hell? Where's your resume? Ang sabi ni Jeremy habang busy ako sa research dito sa ibabaw ng kama. Halos mapatalon ako sa gulat nang makita siya sa labas ng kwarto ko. You didn't close the door. I presumed you intend to open it. Hindi totoo yan. Nakalimutan ko lang, ang sabi ko at nagmamadaling pumunta sa harapan niya para sana isarado ang pinto pero natigilan ako at napatitig sa kanya. Isasarado ko ang pinto, nasa harapan na siya nakatayo. Anong gagawin ko? Pagsasaraduhan mo ko ng pintuan. Tinaasan niya ako ng kilay. Wala pa akong resume, kinakabahang sabi ko sa kanya. What are you doing? Can I come? Ang sabi niya. Hindi pa man ako nakasagot, nasa kama ko na siya, nakaupo habang nakatingin sa research ko. Tumungo-tango siya at binasa ang mga nasulat ko doon. Napaiwas tingin ako sa kanya at pilit pinapakalma ang sarili ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Nabibingi na ako sa sobrang lakas. Bakit ba kinakabahan ako sa tuwing kaharap ko siya? Is this normal? O nababaliw na ako sa kanya? If I were the panelist, title mo palang bagsak ka na. Aniya at sumandal sa kama ko. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Ano bang ginagawa niya sa kwarto ko? Bakit hindi pa siya umaalis? Are you busy? Tanong niya. Gumagawa ako ng research pero alam naman niya. Bakit niya ako tinatanong? Gusto ba niyang sumama ako sa lakad niya? I'll go to the bar. Wanna come with me? Anong gagawin mo sa bar? Tanong ko na agad kung pinagsisihan. That sounded so wrong. Busy ako, sabi ko at nagmamadaling pumunta sa kanya para kunin ang laptop ko. Nakita ko kung paano siya napapikit habang tila nilalanghap ang amoy ko. Kinilabutan ako nang magtama ang paningin namin. What's your perfume? Tanong niya. Umiling ako, hindi ako naglagay ng perfume. Nakita kong namilog ang mata niya at pagkaraan ay ngumisi. Nanayo ang balahibo ko sa katawan. If you don't want to come,
Isasama ko na lang si Ella, napatingin ako sa kanya agad. Ella, iyong katulong nila nakahalikan niya. Nakita kong ngumisi siya sa naging reaction ko. Bakit? Ano bang naging reaction ko? Damn! I lose my composure when he's around. Nakita kong naglakad siya palabas ng kwarto ko. Kagat ko ang labi ko para pigilang huwag magsalita but damn. I failed. Sasama ako. Gusto kong sapakin ang sarili ko but it's too late to take back what I said cause Jeremy right now is grinning from ear to ear. I'll wait downstairs. Don't be long, aniya at tinapunan muna ako ng nakakalokong ngisi bago umalis. Nagpapadyak ako sa inis dahil heto na naman at hindi ko na naman maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba kung bakit ako nanginginig ngayon. It didn't take me 30 minutes to prepare. Hindi na ako naligo. Nagsuot lang ako ng spaghetti strap na pinagsisihan ko kasi dumadaos-dos pababa sa balikat ko ang dapat nasa balikat lang. Maluwag, aniya habang nakangusong nakatingin sa akin. Napalunok ako ng magkakasunod na beses bago umiling. Fit naman sa akin ayaw lang makisama ng damit ngayon. Bakit mo pala ako gustong isama? Mahinang tanong ko. Bakit? Ayaw mo ba? I was caught off guard nang agad na nag-react ang ulo ko. Damn! Bakit ako umiling na parang sinasabi na hindi, gusto kong sumama? Nakita kong ngumisi siyang muli at naunang lumabas. Nakita ko pang nakasunod sa akin ang tingin ng katulong na kahalikan niya. Sumakay ako shotgun seat habang siya naman ay nasa driver's seat. Magkatabi kami pero parang gusto ko nalang bumaba nang makita ang Simon Got sa mukha niya. Ano, sa likod na lang ako kung ayaw mo, kinakabahan kong sabi. Don't. Just stay there. Aniya at tumikim saka pinaandar ang sasakyan paalis ng bahay nila. Nilingon ko pa ang signage na San Roque habang papaalis kami ng Day 1. Lumingon ako kay Jeremy. Alam kong may bar sa sentro sa ibabaw ng building ng 7-Eleven pero nakita kong papunta kami ng Cagayan de Oro. Then it hits me. This man besides me is no unordinary man. I won't be surprised kung sa bar kami na puro elites at galing sa kilalang pamilya ang naroon. Tumikim ako, sana naman huwag malapit sa school ko hindi naman sa bawal akong mag-bar but I am protecting my image as a scholar. Are you hungry? Napatuwid ako sa pag-upo sabay hawak ko sa seatbelt sa biglang tanong ni Jeremy. Busog ako, kumain ako kanina, namumula kong sabi. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Minsan na nga lang ako makisalimuha sa ibang tao, ganito pa, nauutal, kinakabahan. Kanina pa, so probably mamaya, gutom ka na. Ang sabi niya, we'll stop by in Ayala and we'll eat there. Tumungo ako, malapit lang iyon sa school. Baka mamaya makita ako ng classmates ko. It's not a good idea na makita nila akong may kasama. Baka isipin nilang boyfriend ko itong si Jeremy. Hindi po ba kayo busy sa company niyo? Nakita kong lumingon siya sa akin bago niya ibalik ang paningin sa harapan. Nasa Quezon lot na kami at madilim na ang lugar. I'm not used to go outside in this hour. Probably, kung sa school ako, nagmamadali na akong umuwi dahil gabi na. Ngayon, relax ako habang hindi inaalala na gabi na. I'm sorry, ang sabi ko nang makita na hindi siya sumagot sa tanong ko. It's fine. Company is fine without me. Hindi pa naman ako ang mag-manage nun so I'm enjoying my life hanggat wala pa akong responsibilidad. Tumango lang ako at napatingin sa gilid. Nasa puerto na kami by now at mabuti na lang talaga walang traffic kaya mabilis ang biyahe namin. Bakit wala kang boyfriend? Ang tanong niya dahilan kung bakit ako napatingin sa kanya. Nakita ko kung paano pasadahan ng dila niya ang mga labi niya. Kumunat ang noo ko at tumikim. Wala akong panahon mag-boyfriend, ang sabi ko. Nakita kong sinilip ako ni Jeremy. Kailan mo plano mag-boyfriend? Bakit ba interesado siya sa love life ko? Pagka-graduate siguro, nakayuko kong sabi. Tumango siya at kinagat na naman ang labi niya. Napailing ako, bakit ba panay tingin ako sa labi niya? Crush, may crush ka. Agad na pumasok si Nathan sa isipan ko. Tumingin ako kay Jeremy at alam kong hinihintay niya ang sagot ko. Meron, sabi ko sabay lingon sa kabilang side. Hindi man ako nakatingin sa kanya pero nakita ko ang refleksyon niya sa salamin. Nakita ko kung paano gumalaw ang panga niya. Alam ko kung paano siya nagtiimbagang.
At baliw na talaga ako kasi ang puso ko ay nagsimula na namang tumibok ng mabilis. Naloko na, may crush ba ako sa anak ni attorney? Pagdating namin ng Ayala, agad akong bumaba at hinintay si Jeremy na makababa rin. Lumingon siya sa akin at tinignan ang suot kong damit. Nakita ko ang pagtaas ang kilay niya na para bang nawiwirduhan siya sa outfit ko. Kanina nakita niya ito, wala naman siyang reklamo. Anong gusto mong kainin? Ang tanong niya nang pumasok kami sa isang fast food chain. Steak na lang po, ang sabi ko. Tumango siya at naunang pumunta ng counter para mag-order. Nakita ko pa ang pasimpleng pagngiti sa kanya ng crew. Kumunat ang noo ko at pumunta sa lamesa kung saan kita ko pa sila. Tinignan ako ng crew na kumukuha ng order ni Jeremy at hindi ko maiwasang pagtaasan siya ng kilay. Nang bumaling si Jeremy sa akin, agad akong tumalikod. Ang lakas ng heartbeat ng puso ko. Sana naman ay kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya, hanggang crush lang. At bakit naman kasi nagwawala ang puso ko kapag kaharap siya? Nababaliw na ba talaga ako? Lumapit si Jeremy sa akin matapos niyang makapag-order. Maraming tao pa sa Ayala but I know na magsasara na sila mamaya. Buti nakaabot pa kami. Nandito na naman ang titig ni Jeremy na nagpapakaba sa akin. Nakita ko siyang busy sa phone niya at ako naman ay nakatitig. Nang tapunan niya ako ng tingin, nahihiya kong ibinaba ang paningin ko lalo na nang makita ang ngisi niya. Nakakahiyang nahuli niya akong nakatitig sa kanya. So bakit mo naisip ang sumama? Ang tanong niya matapos niyang ibaba ang cellphone sa tabi niya. Kasi inaya mo ko. Hindi ko siguradong sagot sa kanya. Nakita ko siyang ngumisi ulit. Nahihiya akong bumaling sa kabilang banda at doon ko naabutan ang pares ng mata ni Nathan na nakatitig sa akin. Nanlaki ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa niya dito? Hala! Nagpapalit-palit ang mata niya sa akin at kay Jeremy na para bang inoobserbahan niya kami. Marahil iniisip nito ay boyfriend ko si Jeremy. Sana iyon nga at hindi niya iisipin na sugar daddy ko si Jeremy. Uso pa naman ang mga sugar daddy sa amin. Marami akong kakilala na may mga sugar daddy. Tumingin ako sa kaharap niya at nakita ang babaeng nursing student na maganda na sa tingin ko ay siyang lagi nilang topic magbabarkada. Tumingin ako kay Jeremy at nakita ko ang matatalim niyang mata sa akin. Kinuha niya ang cellphone niya at nakita ko ang patiim ng bagang niya habang may tinitipa sa cellphone niya. Nang makuha na namin ang order namin, kumain na kami ngunit hindi pa rin siya nagsasalita kaya kinakabahan na ako. Jeremy. Alam kong rinig niya na tinawag ko siya. Jeremy, tawag ko ulit but still no response. Sinipa ko siya sa ilalim ng mesa kaya saka pa siya nag-angat ng tingin sa akin. What? Yung boses niya ay sobrang lamig. Ano bang problema niya? Kailan tayo uuwi? Kinakabahang tanong ko na sana pala ay hindi ko ginagawa, dahil mas lalong nalukot ang mukha niya na tila ba hindi niya nagustuhan ang tanong ko. You should stay at home then if you don't want to come with me. Hindi. Nagtatanong lang naman ako. Naiinis na aniya at kumain. Kumaibot ang labi ko at nag-focus na lang sa pagkain. Pagkatapos naming kumain, dinala pa ako ni Jeremy sa CDO Boulevard. Hindi ko alam kung kailan kami pupunta ng bar. Paangin muna tayo dito, aniya. Tumango lang ako at sumandal sa sasakyan niya na siyang katabi niya habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid namin. Anong plano mo after you graduate? Nabigla ako sa bigla niyang itinanong sa akin. I never imagined that Jeremy will ask me this. Magtatrabaho, tipikal na sagot ko. Tumango siya, ikaw po. Nakita kong kumunat ang noo niya at lumingon sa akin. Una, I don't understand why you keep on addressing me with po at the end of your sentence. You're 21 and I'm 25. Masyado bang malayo ang agwat natin sa isa't isa? Nagbaba ako ng paningin. I don't want him to know that I am intimidated by him. How should I address you then? Nakita kong tinaasan niya ako ng kilay, really? Hindi mo alam. Nakagat ko ang labi ko. Ano ba dapat? What's my name? Jeremy. Nakita kong may dumaan na kislap sa mata niya at pagdaan ng ngiti sa labi niya. That's it, ang sabi niya malapit sa tenga ko na halos nagpatayo ng balahibo ko. What's Jeremy is doing me right now, hindi ko nagugutuhan yon. Sa bar, Jeremy clearly said to me na dapat sa table lang ako at iinom lang ng juice.
Hindi rin naman siya sumayaw, nasa harap ko lang siya kanina at umiinom. Nag-excuse lang siya para magbanyo pero hanggang ngayon ay wala pa siya. Nagpalinga-linga ako para hanapin siya pero hindi ko siya makita. Sa isip ko ay baka nasa dance floor siya. Lamabi ako at inubos ang alak na iniinom niya kanina. Hindi ako pala inom pero hindi ako inosente sa alak. Pinainom na ako ni mama ng alak dati tuwing may okasyon kaya hindi ako ignorante. Tumayo ako para sana hanapin na si Jeremy but I was taken aback when I saw him near in the exit wall, leaning on the wall while kissing a hot girl who wears black tube and black miniskirt. My chest tightened at the not so delighting scene. I sit down again and drink the bottle of beer na hindi pa naiinuman. Inamin ko naman, may crush ako sa anak ni attorney. Gusto kong isumpa ang sarili ko dahil nagkagusto ako sa isang tao na lantaran naman kong lamen. Napaubo ako nang maubos ko ang isang bote ng beer. Hey, I'm sorry, natagalan. Rinig kong sabi ni Jeremy sa likuran. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko siyang napadungaw sa beer na inubos ko. Nanlalaki ang mata niyang bumaling sa akin. Don't start with me, Jeremy. Napatingin ako sa labi niyang mamumula. Napapikit ako nang makita ang halikan na iyon kanina. Sa dami ng makikita ko, iyon pa talaga. Nang magmulat ako ng mata, ang mariring titig ni Jeremy ang nadatnan ko. Napatingin ako sa labi niya. There's something in me urging me to kiss him. Bago ako makapag-isip ng maayos, hinila ko ang shirt niya palapit sa akin at inangkin ang labi niya. Pumikit ako ng unang beses kung matikman ang labi niya at ramdam ko kung paano nanigas ang katawan niya sa biglaang paggalaw ko. Before I could know it, nasa batok ko na yung kamay niya. Hinila niya ito palapit sa kanya at hinayaan kong lamunin niya ang bibig ko at hinayaan niyang sipsipin ang dila ko. Nawalan ako ng malay, parang huminto ang mundo sa paggalaw at ang mahalaga sa akin ngayon ay siya, ang paghalik sa akin na parang walang bukas.